Matapos ang mahabang panahon ng pananahimik, tuluyan ng binasag ni Inday Barreto, ina ng aktres na si Claudine Barreto, ang katahimikan upang ibunyag ang matagal ng lihim sa likod ng pagsasama ng kanyang anak at ni Raymart Santiago. Pagkatapos nito, agad namang nagbigay ng sagot si Raymart sa mga akusasyong ito. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pagbubulgar ni Inday Barreto sa pang-aabuso kay Claudine Barreto at reaksyon ni Raymart Santiago. Inday warned Jody about her relationship with Raymart. Binalaan ni Inday Barreto ang aktres na si Jody Santa Maria hinggil sa relasyon niya kay Raymart Santiago na siya namang estranged husband ng bunsong anak niyang si Claudine Barreto. Sa panayam ni Inday sa YouTube vlog ni OG Diaz na inupload noong October 19, 2025, ibinunyag niya ang umano'y masasakit at mabibigat na karanasang naranasan ng kanyang anak habang nagsasama pa sila ni Raymart bilang mag-asawa. Ayon kay Inday, nasaksihan niya mismo ang umano'y pang-aabuso, pananakit, pambubugbog, panggigipit at maging panggagahasa na ginawa raw ni Raymart kay Claudine. Matindi ang mga pahayag ni Inday laban kay Raymart at hindi rin niya pinalampas na magbigay ng babala kay Jody ukol sa maaaring mangyari sakaling hindi ito mag-ingat sa relasyon nila ni Raymart. Dagdag pa ni Inday, ang yaman at ipon ni Claudine o kasikatan nito ay kinamkam umano ni Raymart nang maghiwalay sila, bagay na posibleng maulit kay Jody kung hindi siya mag-ingat. The Revelation. Sa interview ni Inday, binalikan niya ang masalimuot at madilim na karanasang pinagdaanan umano ni Claudine sa kamay ng dating asawang si Raymart. Ayon kay Inday, may mga pagkakataong tila nawawala sa sarili si Claudine dahil sa madalas sa pang-aabuso umano ni Raymart sa kanya. Malinaw pa raw sa alaala ni Inday ang mga pagkakataong umiiyak at humihingi ng tulong sa kanya si Claudine sa tuwing sinasaktan ito ni Raymart. Dagdag pa niya, kilala niya ng lubos ang kanyang mga anak kaya alam niya agad kung may problema o nasasaktan ang mga ito. Ani Inday, in fact, if one of them may away sa partners nila, I can hear them crying. Pagdating niya raw sa bahay ni na Claudine at Raymart, normal pa ang kilos ni Raymart. Anya, so noong pagpunta ko, bumaba si Raymart. Wala, normal naman. Mamayang kaunti, bumaba si Claudine, hindi naman siya nagwawala na, na-injectionan na pala. Ang tinutukoy na injection ni Inday ay posibleng patungkol sa akusasyon noon ni Raymart na gumagamit umano si Claudine ng ipinagbabawal na gamot. Isa lamang ito sa umano'y maraming insidente ng pananakit na nasaksihan ni Inday sa relasyon ng dalawa. Isa pa sa mga mas mabibigat na pangyayari ay nang muling tumawag si Claudine kay Inday upang humingi ng tulong. Kasama noon ni Inday ang kanyang yumaong asawa na si Miguel Barreto nang marinig nila ang pag-iyak ng anak sa telepono. Agad daw sila nagtungo sa bahay ni na Claudine at Raymart. Saad ni Inday, grabe ang iyak niya noon. Sabi ko nga, parang kinakatay na ito. It was so bad. Pagdating namin sa bahay nila, ayan na naman si Raymart, bababa sa stair, babati, Mom, Dad, sit down. Kami naman umupo sa sofa. Dagdag pa niya. After a while, bumaba si Claudine. Parang normal lang siya. Parang Dracula. Pagbaba ng anak ko, alam kong hindi na siya ang anak ko na nakikita ko parang zombie. Hindi tulala pero hindi normal. Parang may pinagdadaanan. I'll say it out, panindigan ko talaga yon. Kita ko pagbaba ni Claudine sa stairs, parang she just collapsed kay Daddy. Malamig pa sa yelo yung paa. Daddy looked at me and I looked at Daddy. We knew that it was more than anything else. Dito ibinulgar ni Inday ang isa sa pinakamasaklap na aligasyon laban kay Raymart. Ayon kay Inday, ito ang mga panahon na ginahasa daw ni Raymart si Claudine sa harap ng kanilang masahista at nakita raw ito ng anak nilang si Santino. Matagal daw ipinagkibit-balikat ni Inday ang lahat na kanyang nasaksihan hanggang sa mapuno na siya ng ipagtapat sa kanya ni Claudine ang pang-aabuso umano ni Raymart. Ayon kay Inday, tinakpan daw ni Raymart ang bibig ni Claudine gamit ang face towel na para bang wala lang sa kanya ang ginagawa. Si Claudine naman, kahit halatang nahihirapan, ay hindi nagsalita o nagkwento sa kanila tungkol sa nangyari. Kalaunan na lamang daw nalaman ni Inday ang buong pangyayari. Ngunit kahit walang magsabi, ramdam na raw niya ang totoo. Nagkatinginan pa umano sila ni Claudine, puno ng hiya at takot. Dahil iniisip ng anak kung ano ang maaaring gawin ng kanyang ina at mga kapatid kapag nalaman nila ang lahat. Dahil dito ay hindi na napigilang magsalita ng galit si Inday laban kay Raymart. Raymart allegedly dragged Claudine into their garage. Kinuwento pa ni Inday na may isa pang pagkakataon kung saan kinaladkad umano ni Raymart si Claudine papunta sa garahe. Tumawag muli sa kanya ang anak at bagamat hindi niya nasaksihan mismo ang pangyayari, alam niya nagkaroon ng matinding sigawan sa lugar. Narinig pa raw niya ang mga tao sa paligid na nagsisigaw ng tama na,
Tama na, habang hinahabol daw ni Raymart si Claudine na para bang isang takot na daga na pilit tumatakas. Ayon pa sa kanya, nang malapit na si Claudine sa pintuan upang magtago o makatakas, naabutan pa raw ito ni Raymart at muling hinila. Umalingaw umano ang mga sigaw ng mga tao sa kalsada na humihiling na tigilan na ang nangyayari. Pagdating daw ni na Inday sa bahay, wala na si Raymart, talagang itong tumakas. Si Claudine naman ay nakita nila nakaupo sa terrace, pinalilibutan ng mga kasambahay na tinutulungan siyang maghilamos at linisin ang sarili matapos siyang kaladkarin sa garahe. Inday condemned Raymart's false claim that Claudine was a drug user. Mariin nilinaw ni Inday na hindi totoo ang mga paratang noon na gumagamit ng droga ang kanyang anak na si Claudine. Ayon sa kanya, hindi kailanman gumamit si Claudine ng ipinagbabawal na gamot. Kung may iniinuman ito, mga gamot lamang para sa nerbiyos na dulot din umano ng mga karanasan niya sa relasyon kay Raymart. Ipinaliwanag ni Inday na ang kaunting gamot na yon ay medikal at hindi katumbas ng drug abuse. Nanindigan si Inday na ipaglalaban niya ang anak na si Claudine sa hustisyang ipinagkait daw dito ilang taon na ang lumipas. Ipinunto ni Inday na hindi siya titigil sa paglaban na yon. Hindi siya mamamatay hanggat hindi niya napababasura ang hindi dapat na ginawa sa anak at nagbabala siyang babantayan at hahabulin si Raymart hanggang sa makamit ang hustisya. Raymart hit back after Claudine filed her complaint. Matapos magsampa si Claudine ng reklamo laban kay Raymart noong 2013 na sa umanay physical, verbal, psychological at economic abuse, agad naman nagsumiti si Raymart ng counter-affidavit bilang tugon sa mga paratang ni Claudine. Sa nasabing counter-affidavit, iginiit ni Raymart na siya mismo ang nakaranas ng pananakit mula kay Claudine. Bukod dito, inipasahan din niya si Claudine na gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Bilang patunay, nagsumiti si Raymart ng sinumpa ang salaysay mula sa isang testigo at isang video na umano'y kuha ni Claudine habang nagtuturok. Hindi itinanggi ng kampo ni Claudine ang pagkakaroon ng naturang video kung saan makikitang tila nagtuturok nga siya. Gayunpaman, mabilis na nilinaw ng abogado ni Claudine na ang laman ng syringe ay hindi droga kundi isang beauty secret na bahagi lamang ng kanyang personal beauty regimen. Raymart strongly denied Inday's allegations. Samantala, naglabas ng opisyal na pahayag ang kampo ni Raymart upang pabulaanan ang mga akusasyong ibinato ni Inday laban kay Raymart. Sa inilabas na statement ng Calleja Law Firm, tinawag nilang untruthful and slanderous ang mga sinabi umano ni Inday tungkol sa dating pagsasama bilang mag-asawa ni Raymart at Claudine. Ipinahiwatig din ng kampo ni Raymart na ang paglabas ni Inday at ang muling pag-ungkat sa issue ni Raymart at Claudine ay maaaring may kaugnayan sa isang lupang ibinenta umano ni Claudine nang walang pahintulot ni Raymart. Ayon sa bahagi ng pahayag, labis lang ikinalulungkot na ginamit ni Inday ang publiko upang ipakalat ang umano'y mali at papanirang salaysay laban kay Raymart at sa kanilang kasal ni Claudine, na ilang ulit na rin umanong gumagamit ng social media para siraan ang pangalan ni Raymart. Dagdag pa ng kampo ni Raymart, ang ugat ng galit ni Inday ay tila may kinalaman sa isang conjugal property na ibinenta ni Claudine 3 taon na ang nakalilipas nang walang pahintulot o kaalaman ni Raymart. Nilinaw din nila tumanggi si Raymart na makisangkot sa anumang isyo o irregularidad na maaaring kinasangkutan ni Claudine at ng mga kasamahan nito. Pinalalahanan naman ng kampo ni Raymart ang panig ni Claudine na umiiral pa rin ang gag order na inilabas ng Family Court Branch 5 ng Mandaluyong City noong September 20, 2023. Giit nila, mahigpit itong sinunod ni Raymart mula noon kaya umaasa silang susundin din ito ni Claudine at ng kanyang pamilya bilang paggalang sa korte at higit sa lahat para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!